Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin. Para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Kia po. Si Bagyong Kia po nga po ay namataan nga po yung pinakasentro nito sa may eastern section ng Tugigaraw sa may Cagayan. At tinataglay nga nito yung lakas na abot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna. At may pagbugso po yan na abot ng 70 km per hours. At asahan nga po natin na ito po ay mas lalakas pa. No? Posible nga mamayang madaling araw ay mag-intensify pa itong bagyo na ito. At sa bagong pag-asa DOST naman, no? Sa nilabas nilang storm wind signal, okay? Signal number 1 po sa may parte ng Batanes, Cagayan, including Babuyan Group of Islands. Kasama po ang Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, and northern portion ng Aurora. Kasama po dyan ang Dilasag, Kasiguran, and Dinalungan, at northern portion ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya rather. Dito nga po sa Bagabag, sa DID, sa Bayumbong, Baguio at Villaverde. Kasama rin po sa signal number 1 ang Quezon, Solano at northern portion ng Quirino. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin po sa ating mga kababayan dahil makakaranas po tayo dyan ng pagbugso ng hangin na abot sa 39 to 61 kilometers per hour. Expected po natin yan within 36 hours. At sa pinaka-latest forecast track naman ng ating European Center, no, posible pa rin po ito dumaan dito sa may parte nga po ng Babuyan Group of Islands at dito po sa may parte ng paglabas na ng Philippine Area of Responsibility ay posibleng mas lumakas pa nga po ito. Sa ngayon nga po, asahan po natin na makakaranas ng mga pag-ulan ang parte ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Aurora dahil po yan kay Bagyong Kia po. At dito naman po sa may parte ng Zamboanga Peninsula, Negros Island Region, Antique, Guimaras, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte and Sultan Kudarat ay makakaranas po tayo dyan ng occasional rains dahil po yan sa southwest monsoon. Ang Metro Manila naman at natitirang bahagi ng Ilocos Region at Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas and Romblon, apektado po tayo dyan ni Kia po, no? Ito po ay magdadala ng mga maulap na kalangitan at may mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, makikita naman po natin yung magiging posibleng direksyon sa ngayon ni Bagyong Kia po. At ito po ay mas lumakas pa, no? At maghanda nga po tayo sa naman posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Mamaya nga pong alas 11 ng gabi, expected na nga po natin na makakaranas na rin ng mga pag-ulan ng parte ng Bicol Region at eastern section ng Central and Northern Luzon. By July 24 ng madaling araw, so dito nga po nasa mas malapit na po yan sa may parte ng Santa Ana, Cagayan, yung pinakasentro niyan. At patuloy po niyang hahatakin yung habagat. Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga, ito po ay mas patuloy na mas lalakas at asahan nga po natin na madadagdagan yung mga storm wind signal po natin dyan. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, nasa Babuyan Group of Islands na po yung pinakasentro niyan. Sa ngayon nga po, makikita naman po natin na yung halos buong Northern Luzon, extreme Northern Luzon ay makakaranas ng matinding pag-ulan at malalakas na hangin. Ganon din po ang parte ng Palawan,
western section ng Visayas at western section ng Luzon including Metro Manila ay makakaranas po ng pag-ulan. Pagdating po ng alas 11 ng gabi bukas, ito nga po ay nasa western section na ng Babuyan Group of Islands habang hinahatak nga po nito yung habagat. By July 25, expected na nga po natin ito ay papunta na sa parte ng West Philippine Sea at mas lalakas pa po yan habang hinahatak naman po niyan yung habagat. Pagdating po ng hapon, pataas ang tsansa na lalabas na yan ang ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat pagdating ng gabi ay nasa labas na yan ang ating bansa, patuloy naman po niyan hahatakin yung habagat na magdudulot nga po ng pag-ulan. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan dahil yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng July 26, habagat pa rin po makaka-apekto sa ating bansa at pagdating naman po ng July 26 ng gabi, so expected pa rin po natin mataas ang tsansa ng pag-ulan sa ating bansa dahil po sa habagat. By July 27, habagat pa rin po ang makaka-apekto sa ating bansa at pagdating nga po ng gabi ng July 27, mataas ang tsansa pa rin ng mga pag-ulan sa western section ng ating bansa. Kung mapapansin natin, meron tayong posibleng panibagong cloud cluster o possible low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating nga po ng July 28 ng umaga, ay magiging maayos at maganda na ang lagay ng ating panahon at pagdating naman po ng July 28 ng gabi, wala naman po tayong nakikitang posibleng malalakas na pag-ulan. Mga scattered rain shower ay posibleng maranasan sa parte ng Mindoro at maging dito po sa may Central Luzon including Metro Manila. By July 29 ng madaling araw, asahan natin mataas ang posibilidad na may mga chance ng mga bigla pagbuhos ng pag-ulan sa eastern section ng Bicol Region at ng Visayas. Pagdating naman po ng gabi, asahan po natin mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa parte ng Mindanao, ilang bahagi ng Visayas at ng Bicol Region, mga katamtamang pag-ulan sa parte ng Luzon. By July 30, ito naman po yung ating posibleng senaryo. By July 30, expected nga po natin maayos at maganda ang lagay ng panahon. Asahan lang natin yung mga scattered rain shower and localized thunderstorm. Pagdating naman po ng July 31, ganun pa rin po yung ating mararanasan at bahagyang hihina yung ating habagat at magkakaroon tayo ng posibleng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Pagdating naman po ng gabi ng July 31, makikita po natin magkakaroon ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa eastern section ng Central Luzon. Pagdating naman po ng August 1 ng madaling araw, saan po natin na wala pang epekto itong possible low pressure area na posible pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng gabi, bilang isang low pressure area, nasa loob na po yan ng ating bansa at magpapaulan po yan sa parte ng Bicol Region at ng Visayas. By August 2, dito nga po as low pressure area, hindi natin inalis ngayon yung posibilidad na ito po ay mag-intensify bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Sa ngayon po, yan lang po muna yung ating possible scenario dito sa isa pang sama ng panahon na kasunod ni bagyong Kia po. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.